ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kinumpirmang may mga natanggap na affidavit mula ho sa mga posibleng respondents sa kaso pa rin ng mga nawawalang sabongero. Ito namang si CIDG Director Abrahano nanindigan na hindi dapat sila ang magsumite ng naturang mga dokumento sa Department of Justice. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na totoong may natanggap silang mga affidavit mula sa 10 respondents itong Hulyo na may kaugnayan sa kaso ng missing sabongeros. Sa isang panayam, inihayag ni CIDG Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na bagamat tinanggap nila ang mga naturang dokumento ay hindi dapat silang magbibigay nito sa Department of Justice na siyang kasalukuyang may hawak ng kaso. Paliwanag ni Abrahano, hindi galing sa kanila ang mga investigador na kumalap ng mga naturang impormasyon na nakalakip sa mga affidavit kaya naman hindi nila ito isinumite sa Department of Justice. Ito ay matapos naman na questionin ni Attorney Bernard Vitriolo, Defense at Legal Counsel ni Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, ang naging proseso na ginawa ng Criminal Investigation and Detection Group kung bakit hindi ito nakarating sa himpilan ng Department of Justice. Una-una, we acknowledge receipt ng dokumento. No? May dinala sila rito sometime July 11. July 11. So in-acknowledge natin yun. Ni-receive officially yun ng ating investigation division, yung mga dokumentong yun. Primarily, hindi kasi yung mga investigators natin ang nagkolekta ng pieces of evidence na yon. Dumating lang yon ng mga dokumento, so dapat marapat lang na i-receive namin yon. Pero tinik-check din ng mga investigators natin na yun nga, hindi sila ang nag-assist doon sa mga affiance. So that begs the question siyempre yung veracity, ano? The veracity ng mga statements. Paliwanag naman ni Abrahano ang mga natanggap nilang dokumento ay ready-made affidavits na, kaya naman agad na na-receive at ipinadala sa mga investigador para isailalim ang mga dokumento sa evaluation. Batay naman sa naging resulta ng evaluation ng mga investigador, hindi silang kumolekta ng mga ebidensyang nakasaad sa mga papeles na ito. Nilinaw naman agad ni Abrahano na wala silang itinatagong mga ebidensya at sinabing walang katotohanan ng mga naging pahayag na ito ni Vitriolo hinggil sa mga dokumento na ito. Ay, punta dito, isinamit yun, mga finished documents na yon. So, ni-receive ng investigation division natin. So, there's no truth doon sa sinasabi niya na itinatago natin itong mga papeles na ito. Kasi ni-receive na finished affidavits na yan eh. So, isinamit na yun, tinatakan natin ng yung mga copies nila ng receipt. Tapos, i-forward din naman natin yun sa mga investigators natin at yun nga ang kanilang evaluation. Hindi sila yung kumuha, so hindi sila magsasabit sa DOJ. Again, let me repeat, itong mga witnesses natin, itong witnesses for the respondents, hindi naman precluded from submitting those affidavits doon na sa DOJ. They will be entertained naman. Samantala, inihayag naman ni Abrahano na hindi naman nila pinipigilan ng mga respondents na ito na ipasa ang kanilang mga sinumpang salaysay sa Department of Justice dahil ang kaso ay nananatiling under evaluation pa rin hanggang sa ngayon. Ng mga updates mula dito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.